everyone. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Ngayong araw nito, we are so blessed na kasama natin ang Concepcion family. Actually, ang family na ito ay mga children ni Pastors Nick and Sally Concepcion ng JNRM Company. So, before everything else, I'd like to introduce our co-host for today, si Pastora Nida Villarreal. Pastora? Greetings to all our viewers. We welcome you to an exciting half hour of good news and blessing from the Lord through our guest tonight. Thank you, Pastora. So, let us introduce the beautiful ladies and gentlemen with us today. Right. So, starting from my left, ang beautiful panganay, si ate, si Neri Larobis. Actually, Neri is already married to his handsome, dashing husband, si Ram Larobis. Neri? Hi. And this is Ram. Hello. To my right is the beautiful Michelle. And Michael Concepcion. And the bunso, si Romnick Concepcion. Hi. Marami pong di nakakaalam sa inyo na ang family na ito ay talagang business-minded. Bata pa sila pero very successful entrepreneurs na sila. So ngayong oras na ito, we would like to just glean from them. Gusto natin malaman ano ba yung mga secrets nila, bakit ang babata pa nila, very successful na sila sa They're all business. very young. Diba, no, Pastora? They're very young and very handsome. And Oh, beautiful family talaga. beautiful. From the heart. Totoo yan. Gusto ko pang tanungin muna si Romnick. Kasi Romnick is the youngest of all, no? Romnick, how old are you? 21. 21! Wow! Romnick, ilang taon ka nagsimula sa business? 20 years old, pinupush na kasi kami ng dad namin na mapasukin yung business dahil dun din yung line ng family namin na by the help of God, established by our family. Yeah. Did you like being pushed? Okay ba sa'yo? Na pinupush ka ng dad mo? Every day, my dad said, diyan na ba matatapos buhay mo? Or, yan, kung hindi namin yun tinake as a challenge, hindi kami mag-grow as a family and as a Very good. businessman and woman. So somehow yung pag-push niya, it became A challenge. an inspiration Yeah. actually. Kasi everyday parang ini-instill niya sa isip na dapat meron kang mararating even though you are young. From starting your age na ganun kabata, pwede mo nang pangarapin ng isang buhay na mas maganda ka sa kinalalagyan mo nun. Diba? That's right. Kaya naging inspiration na rin, tama? Yeah, mindset. A mindset. Okay. Ibang-iba ang attitude ng mga bata pa nasa business na, I'm sure. Sige, Michael, anong difference nung bata ka pa na nagtatrabaho ka na o nagbi-business ka na o kaya yung katulad ng mga iba dyan sa labas na at your age na iba naman ang kanilang mga pinagkakaabalahan? Siguro po yung pagka-train ng father and mother namin ay hindi ganong naiiba sa ibang mga entrepreneur. Ang kaibahan lang siguro nun ay yung train kami na tingnan si Lord. Na siya ang mag-bless sa'yo, hindi yung kakayanan mo, kundi yung galing ng Panginoon na pangahawakan mo. We have a great God at yun yung mapagmamalaki po namin. Wow! Gusto ko pumalakpak! Sorry? Parang yung parents naging inspiration, tapos siya pa yung nagbigay ng big push na kumbaga talagang parents talaga may malaki talagang bahagi ng influence. parents na ma-mold yung kaisipan ng anak na papasukin talagang business. At saka hindi lang yun, na maliban na gayahin mo kami, ang Panginoon ang nagbibigay. Parang dalawa ang itinuturo. Ang ganda. Lang. Maganda, yes. Oo, Yun ang parang maganda. gusto kong mainggit ngayon. Alam nyo, nakapanood ako ng isang show na ini-interview yung batang-bata rin sila na entrepreneurs. At yung anak nila, Chinese to, yung anak nila, siguro 1-year-old pa lang, sinasama na nila sa business nila. Tapos, ina-expose na nila, 2 years old, tinuturuan na nilang mag-calculator.
Tapos talagang tinitrain nila kasi ang mga Chinese daw, sabi nila, mag-aral kang mabuti anak. Kasi pagka natapos ka ng pag-aaral, ikaw ang papatuloy ng business. Kaya lang yung iba daw sa atin, pagka sinabi, mga anak, mag-aral kayo kasi pag natapos kayo, makakapagtrabaho kayo sa Makati. Ibang-iba yun, ano? Earlier during the show, sabi natin kanina na ito yung pamilya lang successful na magkakapatid. Pero naniniwala ako na you started somewhere. Si Neri being the eldest. Alam ko marami kayong business eh. Pero saan ba kayo talaga nagsimula? How did you start? Meron kayong pinagmulan? Meron po. We started, talagang very poor kami noon. Talagang ang naalala ko, 8 years old, ang pagkain namin is rice and asin. Pero it motivated us dahil kailangan namin mag-strive eh. Dahil hiwa-hiwalay kami na family. Yung mga brothers nasa lola, kami nasa tita, ang mommy at daddy nasa Manila to work. So talagang at an earlier age, naging responsible ka agad at nag-aspire. Dahil at sasabihin ng mommy at daddy, mag-pray kayo na magkaroon tayo ng bahay at lupa, magkakasama-sama din tayo. So every day when naiyak na sila. Every day pagka nag-pray kami, tumitingin lang talaga sa langit, Panginoon, bigyan niyo na po ng bahay at lupa, negosyo, pamilya ko para magkasama-sama na kami. So doon po na-start na motivate dahil when we play yung mga laro namin, yung bata, kailangan na ibebenta. So doon po na kami nag-start. Bata pa pala kayo, nagbebenta na kayo. Okay. So isa yun sa mga secrets ng success, no? That's right. Hard work. Oo. From the start, hard work talaga. Kung nag-start na mahirap, syempre marami kayong dinanan may mga failures din sa buhay. I believe hindi lang yung status nyo ngayon, hindi kaagad bumulusok yan eh. Matagal po. May mga failures din. Yes. Ano yung parang failure, kung masabi nating failure, na nagbunsod na talagang aangat ka na, ito na yun? Sa akin po, personally, nag-start ako ng business when I was 16 years old. I started si Dad. Oo, yan. Si Dad po nag-push talaga sa amin. Pero grade 5, nasa market na kami. Andun na kami nagbebenta sa sales. Tinrain na kami for sales. But noong 16 years old nga, nag-start ako ng sarili kong restaurant. Akala ko magaling na ako eh. Because of the experience of na-train kami ng mom and dad. Pero nag-fail po yun. And that was my first and yung hindi ko makakalimutang failure. But it's very memorable because gaya nga na sabi ng dad ko, when you fail, kailangan huwag kang mag-stay na nadapa. You have to pick up yourself and That's walk. right. Yeah, That's so, right. That's right. Thank you for daddy. Yes, Dad, thank you. That's Yes. right. That's right. Michelle, ikaw naman, I know that you're a pharmacist, di ba? Paano ka naman nagkaroon ng interest sa business? Ano po, pangarap ko po talaga maging pilot eh, simula. Oh! Little pa lang ako. Tapos, yung mami ko, pinilit niya akong mag-pharma. Pero sinabi niya para makatulong, para gumanda. Parang lahat ng tao sinasabi, wag, ituloy mo kung ano yung pangarap mo. Pero sabi ko, hindi. Makikinig ako sa nanay ko. Mother's knows best. Wow! Kaya yun po, nung naging pharmacist po ako, nagustuhan ko siya. Tapos parang doon ko nakita na yung ginagawa nila sa church na tumutulong sa mahihirap. Kumbaga yung gift na, yung compassion na binigay sa akin ni Lord para sa mga tao, yun po. Na parang mas gusto ko pang mas makatulong. Wow! So nagbi-business ka para makatulong? Wow! Okay yan! Naiiyak kasama pang mga matching tears.